First question, Clyde, Hope Reader. Magandang hapon po, Madam Vice President. Yung katanungan ko po regarding po sa activity ngayon. Ito po part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover. Ngayong hapon yun, check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OBP na take an update na VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP, ma'am, unsay reaksyon nimo, ma'am, nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag, no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero anto dito na lang, sir. Okay. Anto dito na lang, sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jimmy Sting. Thank you. Yes, BP Inday, magandang hapon po. Sandali panpalo kung katanungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibati. O padayon lang po ang bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon case-to-case basis kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex, PNA. Comment po, ma'am, sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed, no, kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong mutupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo. Klaro ba to? Boons. Marlon Tibukan. Ma'am, reaction mo lang, ma'am, sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes.
pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo attend or sa tao nga dili mo attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila nga sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga, that's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead, 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Tulfo at yung iba is kulilan talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Tulfo? Any reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Magic Ekan. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho, but definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa nung negotiations, and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga
muuswag kung kulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Unsa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, Bomborajo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Follow up, Vice, nakita ba nimo nga doon na pahigayon nga mahatag ang pundo yung pangayo lagi na sa Senate? Gihatag na namo no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? On sa nato ang aircon. Sir, Ralph. I think matay taan. Yes, saglit lang po, ma'am, ha? Sige.
On na po natin yung air. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. Yes, VP, regarding pa sa imuhang gingon ka ganina undecided to magkaturan sa election for presidential election. But then, na naman ko'y survey, VP, nga ikaw mag-unas for presidential survey. So, unsa ba'y imuhang assurance po sa mga kining nag-aghat sa imuhang karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am? Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila tanan og assistance, especially katong mga medical assistance diri sa Caraga region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo agyud na nga ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan yun na ako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Miss Jonji, Power Radio. Jonji, yes, Inday VP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kang kalta sa atong budget, no, for next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, regional office vice, possibly bang magkasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amo yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa Balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalot ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Palong lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga gaduplikit na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, dito manggod sa ako ang pagsugod, no, sa ako ang termino isip Vice President, doon naman ko ko'y nga buhat, no. Dito sa oath, kung makita ninyo, ay execute and implement laws and na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay muduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede miingon og dili ko mutabang sa imo, ha. So ang mga tao naanad naman silang, no, nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nagunaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ingana. Therefore, pag muduol sila sa amoa, dili pwede mosulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So doon ako'y oath nga undertake na dito sa ako ang oath na tanan nga naa sa constitution nato kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayog tabang.
Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang iilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo talaga? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals no pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na namo siya. Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Chief Vice President sa Pilipinas? Actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa pagbukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon maginaimohang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahang kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban ako sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no bawal gyud ang mamulitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So mao na siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-huna paunsa ko makatabang sa ilaha and pirmi ko maghuna-huna nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya dili baya basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao baya no wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag ang imuhang pangalan. Ma'am, isang sige kang na ma'am, pero unsa may sikreto sa Vice President nga guwapa magigihapon kayo? Basta termina ko na siya ginasulti sir no sa tanan kung asa man ko moabot ginasulti ginako na basta Pilipina guwapa gyud na. Tungod kay ang atuang nasod nakaproduce ta og upat ka buok Miss Universe. Sa Miss Universe lang na ha, doon na pay laing mga kompetisyon nga doon na pud tay mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly ma'am, imong Christmas greetings ma'am for Caraga Region. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga ug sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilaha. Thank you. Thank you.